James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko lang po mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Rosa Arigin, Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Clarissa Mendoza, Imelda Garces, Epifanio Salvador, Raquel Santiago, Baby Navisaga, Nestor Ballesteros, and Edmond Villarreal. Mga kagapay, our next guest loves basketball, loves the Lord. Ang kagandahan dito, he uses the sport of basketball to bring the gospel to the different areas and different communities. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pusong kampyon. Siya na nga. Luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon, Kagapay. Our guest is the Philippine Director for Crossfire Ministries. Yung kanyang ministry, using sports to bring the gospel sa mga different communities. No? He loves sports, but he loves the Lord. Let's all welcome Pastor Ador Lumibaw. Hi, Pastor Ador. Hi po, Coach. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pastor Ador, paano ka ba na-involved dito sa sports? Dahil for a person to be involved in sports ministry, syempre, besides mahal niya ang Panginoon, mahilig siya sa laro. Ano ang kwento dito? Bali, Coach, nung maliliit pa kami, ang naalala ko po noon,
paglalaro ng basketball. Hindi naman yung malaking bola yung bola ng tennis. Yun po yung aming pinaglalaroan sa gilid ng kalsada. And then hanggang sa nag-high school po ako, hindi naman ako po laging nakakasama sa mga liga, pero may mga pagkakataon po, halimbawa sa school namin, na high school, ayun, kasama sa team at taga-abot po ng tubig at saka tuwalya. Pero salamat kasi kahit paano kasama sa team. And then, no, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Isa sa mga paraan din po pala ako na madaling maka-attract ng mga kabataan is yung paglalaro ng basketball. Kaya po nung nasa ministry, hindi na po ako nagdalawang isip na through sports ay maabot yung mga, lalo na yung mga kabataan para sa Panginoon. So yun po, hanggang sa nagkaroon po ng opportunity na makilala ko nga po itong mga kaibigan natin. At ito po ngayon ang isa sa mga malaking bahagi po ng gawain ng Panginoon na makapunta sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas through sports ministry. Alam mo, for a person to be involved sa sports ministry, dapat may konti siyang alam sa sports. Binanggit mo na taga-abot lang ng tubig, no? Dahil baka iniisip mo naman na hindi ikaw superstar. Ako din nung bata ako, no? Naalala ko noon I wanted to play basketball pero I was too young. So, kahit ako na siguro yung taga-abot ng tubig, in fact, hindi ko nga maalala na paano ba ako nag-umpisa sa basketball. Ang alam ko lang, maraming naglalaro, limahan, gusto kong maglaro. Minsan kulang sila, so wala silang choice. Isasama na ako kahit salim pusa. But eventually, we fell in love with basketball. And kayo nga, binanggit nyo na you love playing basketball and then na-involve kayo sa playing basketball sa high school. And I think it's yung yung once mahal mo ang isang bagay, especially basketball, no, considered the number one sport sa Philippines. Kahit may nagtanong nga sa akin sabi sa akin Coach Jojo, Amerikano ng tanong, totoo ba na basketball is very big in the Philippines? Pinakita ko sa kanya yung picture na 3 versus 3 or 2 versus 2 naglalaro. Yung baha, mga 2 to 3 feet, pero naglalaro, tapos may mga nanunood. So, I think it all starts na we love playing this game kasi God put something in our hearts na eventually gagamitin niya in the future. But you love sports and then you fell in love with the Lord. Paano mo ba nakilala ang Panginoon, Pastor Ador? Thank you po. Nung fourth year high school po ako, siyempre graduating, nangangarap po ako na magsundalo o kaya magpulis, pero hindi pa ganun kaklaro. Dahil meron po akong uncle na civil engineer. Sabi niya, pag ikaw ay, nung time pa rin, may entrance examination pa ho. Ikaw ay pumasa, ako'y tutulungan kita. So, tumatak po sa akin yun. Until one time po, meron pong isang pastor po na nagsisimula ng gawain po dito sa Cabanatuan. That was way back 1986. So, ako po, yung mga magulang ko, sila naman ay mga reliyoso mga tao. Pero nung dumating po yung pastor na yun, nakapag-share po ng gospel sa aking mga magulang, nakita ko po yung unti-unting pagbabago. Dating nag-aaway, pero konti na lang nung time na yun, hanggang sa sila po ay totally nag-follow po sa Panginoon. And then in-invite kami, dahil ako po panganay, in-invite kami sa Bible study, pumunta sa church. Nung mga unang pagkakataon po, coach, tinatanggihan ko dahil parang may pride ako na, meron kaming relihiyon, bakit kinakailangan pa natin? Akong anak po ang nag-iisip po ng gano'n na. Pero hindi rin po nagtagal, talagang nakita ko po yung pagbabago sa mga magulang ko. Sige nga, pumunta na ako. Until I still remember po, coach,
November 30, 1986, na yung pastor na yon, nung nag-share po ng gospel, simple presentation po ng gospel sa isang kabataan po na katulad ko na magkaroon ng katiyakan, magkaroon ng kasiguraduhan na anumang oras mamatay ay meron palang assurance, meron palang salvation. So nag-share po ng ilang minuto, and then I found myself na kasama niya na po ako nagpe-pray and accepting Jesus Christ as my Lord and Savior. I was 16, and then ilang buwan po ang lumipas. Yun na nga po, no, ako po ay sumunod na sa Panginoon, baptized together with my brothers and sisters. So all together po, mga buo kaming pamilya na naging faithful sa gawain ng Panginoon dito sa Cabanatuan. And kami po yung unang pamilya, isa sa mga unang pamilya ng ministry po na yon dito sa Cabanatuan. At ilang buwan din po ang lumipas, Coach, ay nagdumiretso na po ako ng Bible School kasi na-realize ko po na yung calling. Hindi ko pa po alam, Coach, yung pagpapastor. Basta sabi ko, Panginoon, bala ko pong mag-engineer bala ko pong magsandalo, pero ito po yung panawagan mo. Yun po, tuloy po ako sa Bible School, 4 years. And after my training po sa seminary, ako pong tinawag na pastor ng home church ko dahil yung aming pastor, isinend out po namin sa Tugigaraw at nagkaroon doon po ng burden na magsimula ng gawain sa sarili niyang bayan po sa Tugigaraw. So yun po yung paraan ng Panginoon po na nakakilala po ako through this man. And I thought, I'm so thankful po, Coach, na somebody na as a coach, like katulad din po ng isang coach na natutukan po niya na ako bilang isang kabataan po na may pangarap din po. Pero mas maganda po pala yung pangarap na pinlano ng Panginoon sa akin, at tinulungan po ako ng coach, tinulungan po ako ng aking pastor na mag-grow sa Panginoon. So yun po. Alam mo, Pastor Adorno, tingin ko sa mga pastors, I call them mga life coaches. Kasi when they preach about life, eternal life, no? And ito yung pinaka-importante, no? Ang maganda dito is because they preach life, the gospel, the good news. So, yung plano mo pala na maging engineer, no? Eventually, hindi pala yun yung plano ng Panginoon sa'yo. Ang plano pala ng Panginoon sa'yo is something greater, na instead of maybe building bridges or building highways, ang gagawin niya is gagamitin ka niya to build a road so that people would find that road and then walk on that road towards righteousness, papunta kay the Lord Jesus Christ. And binanggit mo calling. Because ang importante dito is alam natin yung why. Di ba? Ano ba yung calling mo? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka ba nasa mundong ito? People sometimes go around paulit-ulit, no? Parang yung mga Israelita, no? Mga Israelites, paikot-ikot sa wilderness dahil hindi nga nila alam kung ano yung direction nila. But the Lord opened your eyes, opened your heart to see na ito yung mission ko sa iyo, and then ito yung mission field ko sa iyo. So what is your mission field? Na tell us about Crossfire Ministries. I remember po, Coach, nung kasi nagkaroon din po ako ng opportunity na magkaroon ng mga kaibigan from the States. Nung pumunta sila dito, nakita nila na mahilig kami sa sports. Sabi niya, meron kaming kaibigan din, yung state po na sinasabi niya din sa North Carolina, na meron silang ministry na katulad ng ginagawa ninyo. Sabi niya, pagbalik ko sa US, I will see to it na ma-connect
And then, nangyari nga po, nung I think a year or two, ay nakagkaroon po ng opportunity na makapunta sa US. And then, inintroduce po sa akin ang Crossfire. Pinapunta po ako sa isang basketball clinic and then he introduced me. And since then po, I think 2007, since 2007 po, ay yun na po yung naging simula na every year pumapasyal po sila dito sa Pilipinas. And wala naman silang naging hesitation na sabi niya, Pastor Ador, we want you to be our coordinator. Hindi ko po alam, coach, yung ganun. Basta alam ko, mahilig akong mag-reach out sa mga kabataan at mahilig po sa sports. Then, we share the gospel. So, the same passion po, coach, yun na yung nagsimula. Kaya, every year, pumapasyal po sila dito. And talagang pinipili nila. Hindi naman nila po tinitingnan yung lugar basta may basketball court lang, kahit nga po lupa lang pag maglalaro sila. Pero since na mahilig po ang Pilipino sa basketball, almost every barangay, every purok may basketball court eh. So yun po, kaya po may mga kaibigan din po tayo, mga pastors na pwedeng mag-accommodate. At mahirap po kasi na basta pupunta lang kami doon nang walang pastor. Hindi naman po nila kami kilala, hindi rin sila kilala, bagamat magagaling sila maglaro ng basketball. Ang key factor po talaga doon, coach, ay meron ding mga pastor na pwedeng mag-assist and for follow-up, discipleship. So yun po ang naging role ko sa Crossfire as point person sa Pilipinas. Na-realize ko po, coach, bakit ko ginagawa ito, parang isang, kumbaga, hindi ko naman po pinangarap, pero na-realize ko na with the opportunity na mag-coordinate po, yun, I take the challenge po, coach, na pagpapasyal sila dito. We have the place, we have the people, and especially we have coaches, pastors na pwede pong mag-assist po sa mga maiiwan po na responsibility. Hindi po namin alam kung talagang ilan ang mga tumanggap sa Panginoon. Ang mahalaga po ay na-share ang gospel, and we have pastors na nandun po para mag-follow up. I love what you're doing, no? Kasi others are called to plant the seed, no? Others are called to water it. Others are called to do the harvesting. The important thing is, meron tayong gagawin. And si Lord naman, parang orchestra yan, no? Lahat tayo kanya-kanyang instrumento, no? And it is the Lord who is the conductor, and He will be the one to wave everything, no? Use His powers so that people, that yung mga makakadinig, no? Ma-open yung kanilang mga tenga, ang kanilang mata, yung mga kanilang puso dito sa salita ng Diyos. And Pastor Adorno, 2007, if I'm not mistaken, binanggit mo na you were sent to North Carolina. Tama, no? And mga kapatid, no, I am the number one North Carolina fan, Tar Heels, kasi doon po naglaro si Michael Jordan. And the coaches that I follow, si Dean Smith at saka si Roy Williams, now their coach is Hubert Davis, they are all diehard North Carolina fans. Kaya nung binanggit ni Pastor Ador, wow, North Carolina, it is a place that is very close to my heart. So itong Crossfire Ministries, ang ginagawa niyo po is you go to different places with players from America and they play. And kahit saan, basta may basketball court, no, basta patag yung daan, may semento, alikabok. The important thing is, pag may bola at may court, maraming tao. Pag maraming tao, I think dun dadali ng Panginoon ang Crossfire Ministries kasama si Pastor Ador to share the gospel. Anong sinasabi naman ng mga Pilipino, especially pag ang kalaban nyo, mga locals, tapos ang dala nyo mga
mga Amerikano, yung iba naglaro ng college basketball. Ano po ang experience nyo at mga nakita nyong magaganda? Una po, Coach, tuwan-tuwa sila dahil sa dami ng pwedeng puntahan. Natutuwa po yung either yung mga SK chairman o kaya naman ay we try to tap the local government, the mayors, o yung kanilang mga sports director. Natutuwa sila na sa dinami-dami ng mga lugar na pwedeng puntahan, bakit sa kanila? Sabi ko po, ang isa sa mga dahilan po ay magkaroon ng masaya, friendship game, hindi ho competition. Kasi ang unang hagad nilang sasabihin na ano ba height ng mga yan? Ano ba yung saan ba naglalaro yung mga yan? So parang nagugulat sila ang gagawin nila. Paano yan? Wala kaming mga magagaling na mga player. Sabi ko, hindi naman po doon sa galing nung mga malalaro eh. Ang mainam din po ako sa kanila, sabi ko, yung sarili niyong team. Kaya kadalasan selection po ng barangay o selection ng town. And tutuwa po sila. Tapos sabi nila, ano ba yung i-prepare namin? Kasi sila naman po ang may gustong pumunta. Kaya sabi ko, wala po, basta ho, meron lang po tayong basketball court na mapaglalaruan. And then may mga player po na makakalaro. And then halftime, mag-share po kami ng mensahe ng pag-asa. Lalo na po ako sa mga kabataan natin, kailangan natin hindi lang yung galing sa paglalaro, kundi po yung marinig nila na may pag-asa sa buhay natin. Kaya ako, kahit ng mga nanay, mga bata, lahat sa community, yun po. So, nagiging paraan din po, Coach, na talaga encouragement na isa sa mga joy po na everywhere here in the Philippines. Kaya paborito po nila itong Pilipinas. Kasi kahit saang sulok po, meron po tayong basketball court. Kaya po sa akin naman, sa part ko, it was a blessing to be part ng ministry po na ito. Yes po, nakakapagod, Coach. Kuminsan talaga namang isipin mo, paano ba to? Pagod na pagod ka, biyahe, kasi from one place to another. Pero at the end of the day po, Coach, talaga ang blessing po is for them to hear the good news, regardless ng religious affiliation. Hindi natin pinag-uusapan ng ang relihiyon dito, kundi po ang relasyon sa Panginoon. So, doing that po, Coach, yung ganong approach po, we're so thankful na ang Pilipinas po ang isa sa mga lugar na open po sa Ebanghelyo ng Panginoon. Alam mo, I will call you Coach Ador. Kasi hindi lang siya pastor, no? Life coach. And siya yung nagdadala ng mga teams. So, he is the one coaching Crossfire Ministry, bringing the team to the different localities, no? Hindi lang doon sa syudad na malaki, kahit yung mga syudad na maliliit. Nasabi nga nung mga tao doon, no? Yung mga LGUs, of all places. Bakit dito? Kasi isipin mo ang mga maglalaro, mga Amerikano. And pag ang mga Amerikano ang naglalaro, ang mga Pilipino, di ba? Talagang ang unang dating import. Tapos pangalawa, kakaiba. So, magandang laro. They are going to play with each other. Ulitin ko, they are going to play with each other. Kasi kung Team A tapos Team B, hindi naman matutuloy ang laro kung Team A lang. Di ba? So, they are going to play with each other, not against each other. Dahil hindi naman to professional na kailangan talagang magsagupaan. But the important thing there is they reach out to communities na feeling nila siguro na baka this will be the first and last time na may darating na group of Americans. Ano pa naman and hindi lang yun, no? When you reach out to the players, and normally, ang mga magulang nila nandoon. Hindi lang magulang, lahat, na buong barangay. And Coach Ador, kamusta naman when you share the gospel and the whole barangay and community is there? Sabi ko sa mga, kasi dalawa po silang nagsasalita,
ang co-founder po ay si Jamie at saka si Randy. Sabi ko, hindi natin kailangang tumagal dito dahil hindi naman to church setting. Actually, yun po yung unang sabi nila sa akin. We'll just enjoy the game and halftime, share testimony, and then kasi yung isa po doon, coach, si Randy, naging teammate po ni Michael Jordan nung hindi pa kasikatan ni Michael Jordan kasi nung parang clinic po, basketball clinic, na kasama niya sa team niya si Michael Jordan. So talagang masasabi din po na kahit paano meron siyang connection at ginagamit po niya yung coach dahil pagdating kay Michael Jordan kasi parang tatahimik sila. So totoo naman po na nagkaroon sila ng ganong experience. Pag narinig po ng mga tao yun, uy, sabi nila, okay to ah. So the Lord has given Randy Shepard to share his experience with Michael Jordan during those times. And then, yung mensahe ngayon, now he being a Christian now, Christian athlete, kasi nagkaroon din po siya ng experience, coach, na nasuntok siya. Alam niyo naman, ang larong basketball. Muntik na po siyang mamatay. Siya'y mananampalataya, but he's not walking with the Lord. Kasi may mga nagtatanong din po siya, are you a Christian? Ang sagot po niya, yes. Siyempre, as teenager. Are you walking with the Lord? Minsan, nagpo-pause siya, tinatanong, oo nga. Kaya natauhan po siya, coach, nung dumating yung aksidente na yon. And since then, with his friend, Jamie Johnson, na pastor's kid po, nag-team up sila na buuin ng Crossfire. Kaya po, lalo na po nung nakarating po sila sa Pilipinas, na yung halftime, ginagamit po talaga na maging player, lahat ng tao. Nakikiusap po kami na walang tatakbo, makikinig lang sila. And may mga time po, coach, na kailangan ng interpreter. Dahil dumarating po na, sabi ko, they don't need the interpreter because I think ayun po, yung kaibahan po sa atin ng mga Filipino, coach, hindi man tayo makapagsalita pero mostly nakakaintindi. Yung setting po sa iba-ibang mga barangay, lalo na't medyo remote, ayun talaga we see to it na ma-translate. Kaya po, coach, nung time na talagang tag team kami with American players and then me as the local po na makapag-relate po sa kanila kahit pa paano po to summarize the message po, ay sila po yung natutuwa and hindi lang po natutuwa, nabibless sila sapagkat yung pagod nila, yung sakripisyo nila, dahilan lang sa itong mensahe na to. So, naintindihan po nila, coach, din na seryoso itong mga to. Bakit nila iniwan yung trabaho, pamilya, and then nagpapakapagod. Yung ganun po na dating po, coach, nagiging paraan para mapakinggan nila sa ilang saglit po ang mabuting balita na nagiging blessing po sa mga lugar na napupuntahan. Simpleng paglalaro, sabi nga ni Randy, a silly game of basketball, sharing the good news. Kaya po, mas ako nga po ang nagcha-challenge po, coach. Hindi man ako magaling maglarong basket. Actually, nasasama po ako, kaya lang nadadapurak po kasi siyempre 5'9" lang po ako. May mga kasama po sila na 6'11", 6'9", at mabibilis. Kako, meron din pong dating sa akin, coach, na if they're serious, I have to be serious. So I take the challenge po na every time they come here, the best thing na pwede kong mai-contribute is for them for us to prepare a place, the people, and then let God do the rest, especially halftime po, sharing the message. Coach Ador, you've been doing this for more than 10 years. Meron bang mga players na
o mga kabataan na talagang binuksan yung mata at nagkaroon ng magandang transformation or kwento? Yes po, may mga cases po na ang blessing po dito, coach, is really the pastors na naiiwan, and there are instances po na may mga kasama tayo na mga pastor na mas higit pa po yung ginagawa sa akin, kasi talagang nandun sila sa community, nagkaroon sila ng sistema, katulad po ng ginagawa po ng FCA discipleship, na nagko-complement po doon sa evangelism. Kaya po hearing some young people, some players that dedicated themselves to the Lord, sense of accomplishment po, yung pong makapag-partake ka sa buhay nila na magkaroon ng turning point, a big encouragement po. Of course, sabihin ng iba ay ang daming mga taas ng kamay, daming nagpray, pero alam naman po natin na ang Diyos ay alam ang puso ng tao, and tayo po ay sa area po ng pagtatanim at yung mga pag-aani po, of course, sa Panginoon, pero malaking role po talaga ng mga churches, mga pastors. Nakatulad ko, pagka naiwan ay nandun sila para ipagpatuloy as the Lord leads them through discipleship and through the game of, through the basketball game of sports. Alam mo, Coach Adorno, importante kasi there will be people na ipadadala. Tawag ko doon, misyonaryo, no? People who are sent to different areas just to share the gospel. And you will never know. Kasi yung head ng FCA Asia, Korean, for 4 years, sinesharean siya ng gospel sa North Korea. Nandun siya. Yung Korea na near the Chinese border, no? Sabi na nga ng pastor na pinadala doon, tuwing every year uuwi siya, sasabihin niya na walang tumanggap sa Panginoon. 2nd year, 3rd year, 4th year. Then, after 4 years, saka lang may nagtumanggap na isa. Pero yung kaisa-isang yun yung boss ko ngayon, who is the head of FCA, the whole Asia, for the Fellowship of Christian Athletes. You may never know, Coach Adorna, itong tinanim nyo, maybe the next Billy Graham, di ba? Maybe the next Martin Luther. Hindi natin alam na maybe ito na yung next Chuck Swindoll. Ang importante is faithful, na you will be there, just show up. Kasi mahirap naman mag-show up, Panginoon, kung walang mag-show up ng mga tao, no? How will they hear and believe the message if no one is sent? So, mga kaagapay, no? Sa ating mga teammates na nakikinig, continue to please pray for Crossfire Ministries, kasi ito yung ministry na using basketball to go to the different areas. And talagang nasa crossfire sila, kasi pagpunta nila sa mga different areas, yun yung mga lugar na madidilim. Pag sabing madilim, hindi pa nila kilala ang Panginoon, but the Lord will use them and they will carry the light of the Lord Jesus Christ. Sa basketball pa naman, Coach Ador, no, naalala ko na sa Palawan kami, El Nido. Isipin mo, di ba, pupunta ka doon, may mga islands doon. Imagine sa isang remote island, sabi ng wife ko, sabi niya, Jojo, tignan mo naman, hanggang dito, remote island na, may basketball ring. So, yung Crossfire Ministry will be used by the Lord to go to the different places to bring the message, the good news, no? And ano ba yung mga places, yung mga different places na napuntahan nyo, and nagkaroon ba kayo ng mga lugar na talagang, dahil Pinoy, ayaw magpatalo,
na nagkaroon ng nagtalagang kiskisan, nagkaroon ng konting sikuhan? Nakakatawa po dahil alam ko po na hindi ko naman in-expect pero I'm really anticipating na isa yan sa maaring itanong ng mga tao. At ito nga po ang question po ninyo. I remember po kapag kasi exhibition game, kapag hindi ba puts, pagka nag-tie, di ba? Di normally wala na pong overtime yun, di po ba? Ayaw hong payag parehas dahil hindi rin po alam nung mga Amerikano na ganun pala tayo dito. Yung pong team na kalaban namin, I think sa po yan, sa Naga. Nag-tie po. Ngayon, gusto nilang mag-overtime, gusto nila kahit po yung mga referee, sabi nila it's just an exhibition game, so pag tie wala na extension. Kumbaga parang sila kasi meron silang gustong patunayan din po, coach one time po natalo sila ng 1 point lang, kalaban po namin sa Mindanao, ang Montanya. Kalaban po namin sila. Nag-over confident po yung isang player namin. Actually, hindi po niya alam na siguro na-overlook po yung seconds. Hindi po na-shoot, kaya sila rin po yung mga member ng Crossfire kasi yung discipline po, coach. Yung discipline nila, hindi yung pag lumamang ka, parang kumpiyansa ka na, tapos wala nang depensa. Ito po, it's so happy na magagaling po yung nakalaban po sa Davao. Talo sila. Dahil po magagaling po yung mga player din po natin, mga locals And then recently, meron po kaming isang experience po na siguro dahil sanay po yung team na yon kapag may exhibition, lagi silang panalo. Lagi silang nagdo-dominate. Mga Amerikano po, may height naman itong mga to, magagaling na mga player. Merong isang case po na hindi naman po, siyempre, physical, hindi naman sinasadya. Nagkaroon po ng case, coach, na parang hindi na namin tinuloy kasi baka magkaroon pa ng commotion hanggang sa paniliwanag po namin na talagang it's an exhibition, friendly game. Pero nakapag-share naman po ng halftime. I think third quarter, after third quarter po, beginning ng fourth quarter, we see to it na para hindi na magkaroon ng problema. First time po ito, coach, sa loob na actually po halos 17 years. Actually na-lose track na nga po ako, coach, kasi itong 5 years twice sila pumupunta. Pero kahit po na ganun po yung since nga na physical game, nandun pa rin yung positive approach nila. Yes, there are players because yes, definitely they don't know the Lord at gusto nilang manalo at medyo makapanakit. Yun lang po yung time, coach. Sabi ko, sa tagal ng panahon, merong pagkakataon na ganito na yun nga po, hindi naman po natin na-control na kasi po yung local natin, mainit na mainit. We decided po na call it quits, sabi ko. We thank the people. Ang daming nanood. And naintindihan naman po nila na ganun. Sabi ko nga, big deal ba sa kanila to sa Crossfire? No, it's same in the States, sabi niya. Mas malala pa nga. But as Christians, gusto natin ipakita na it's just a sports and we move on. So, yun po, coach, ang isa sa mga experience at hopefully, sabi ko nga, bakit ka ako ang dami-dami, kahit sa mga professional po, coach, kasi nga physical game. But the blessing is they are positive na, yes, ito isa sa mga scenario na wala kang control. But good thing naman po ay hindi naman, hanggang doon lang naman po, hanggang sa naintindihan ng both team na since exhibition game. May mga time po talaga, coach, na yung mga locals natin,
gustong-gustong manalo kaya mag-i-import yan. Ano? One time nga po, coach, nakalaro na rin po namin si Coach Jerry Cordillera dito sa Cabanatuan. Tapos yung ilang mga yung mga professional po natin. So yun na isa sa mga privilege ko din po, coach, na masama sa mga makilala po yung mga professional players po natin. One time, pagka may mga practices po yung mga professional teams natin, natutulungan po tayo na maka-reach out sa kanila, na makapag-share din po ng Word of God. Mm. Alam mo, Coach Adorno, mahirap pa naman sa basketball, lalo na pag ang kalaban nyo yung mga locals, na gustong-gusto manalo, na up to the point na ang kanilang primary reason why they are playing the Americans is to win. Siyempre talagang hindi maiiwasan na magkikiskisan, magkakasikuhan. Alam naman natin na itong mga Amerikano, alam nila na ang goal natin dito is to share the gospel. Ang goal lang natin is huwag magkagulo kasi masisira yung testimony. Kung pupunta sila doon at magkakagulo at masisira yung the reason why they are there, no? So, yeah, it takes a lot of humility and patience, and parang no? Parang for long suffering. You have to suffer for Christ. Kahit pinagsisiko ka, wag, kasi pag nanira ako, baka magkagulo, wala na. Instead na manalo si Kristo, nanalo yung kalaban natin. Were there times na alam nyo na ang kalaban talaga ay kumikilos na wag lang magkatuloy-tuloy yung inyong basketball game to share the gospel? Ang masasabi ko lang po, Coach, we're so thankful na every time we have coordination as far as the game is concerned, and then the players. Sa experience ko po, Coach, talagang positive sila. Positive yung mga local government officials, tuwang-tuwa sila talaga. Meron lang po during the game, kasi may mga team owner po. Gusto po nilang patunayan na yung team nila. Sometimes hindi po selection may mga time po na buong team talagang panglaban po . So gusto nila po nilang i-test yung kung hanggang saan. May mga team owner po, coach, na talagang tumatayo na rin, at sometimes yung mga referee po, di po ba may mga call na mga hindi rin maasahan, hindi naman nakikita. Naawa din po ako sa referee, coach, kasi pati yung mga coach pati yung mga referee na nadadamay sila. So sabi ko, yun lang po, coach, yung nakikita ko na pwedeng hindi matuloy dahil sa masyadong intense po yung game. But we praise the Lord po, aside po doon sa nasabi ko po just recently na hindi na po namin tinuloy kasi talagang mainit yung mga locals. Siyempre, hindi sila magpapatalo, no? Dahil Opo. Nanonood yung buong barangay. Baka ito yung time na papasikat ako, papakita ko na I want to make a name for myself, lalo na pag I'm the superstar of that municipality, of that barangay, no? Ikaw ang Michael, sila yung mga Michael Jordan. Biglang nakita nila, pwede pala namin talunin tong mga Amerikano. And yeah, konting pahabaan na lang talaga ng pasensya, no? Kasi ang goal naman ng Crossfire Ministry is to bring the gospel. Kung manalo, bonus. Kung matalo, okay lang. Kasi ang importante dito is we win the people. We win the community, no? Mai-add ko lang po, coach, kasi as we progress po,
nasabi ko dun kay Jamie at kay Randy, itong dalawa na to, these two evangelists, sabi ko, there's a way, I think, para mabawasan yung tension. Sabi ko, damihan yung magdala ng t-shirt ng mga souvenir. Para habang naglalaro, either third quarter or fourth quarter, nagpapamigay tayo ng souvenir. Alam niyo po, dahil po doon na-win namin yung crowd, na-enjoy nila, kahit po yung mga player ng Crossfire, kasi very intense, yung discipline po, talagang yung kung paano sila mag-huddle, pag nag-uusap sila, play defense. Pati nga po ako, coach, napapagalitan kasi alam niyo mga Pilipino, kapag kalamang ka na, sabi nga, takbong mayaman, parang hindi ka na dumidepensa, ay, nasisigawan po ako, napapagalitan po ako. Yun po yung isang paraan para mabawasan yung tension. Dahil ang daming nanonood. Ngayon, ang mga tao po, later on, hindi na po actually nag-i-enjoy dun sa laro, nag-i-enjoy na dun sa side events, nagpapamigay ng mga souvenir, nagpapamigay po ng bola. Yan po, nakita ho namin, siguro for the past 3 years, na pagpunta nila dito, na-appreciate ng mga tao, hindi po basta laro lang sila naparoon, kundi nagkaroon ng mga kaibigan. And sabi ko, dagdagan niyo yung mga t-shirt, kaya yung mga souvenir po, napakalaking tulong po para sa... And then during, before the game po, siyempre po, yung i-introduce yung mga player, see to it na mabigyan namin ng simple souvenir, token po, mula po sa player hanggang sa coach. Kaya po, okay, no problem. So, yun po isa sa mga paraan din po na kinatutuwa po nila. Ngayon, yung tension po, yung pressure ba sa both teams na nawawala bandang huli. Talagang pagka the moment na tumunog po yung buzzer sa fourth quarter, po, takbuhan na yung mga tao, yung mga players, picture. So at the end of the day po, coach, talagang it's not just playing basketball, but making new friends, and then yung talagang purpose to share the love of God, to share the gospel with fellow workers and pastors. Tuwan-tuwa nga po yung mga pastor dahil ang lagi pong sinasabi nila, kailan kayo babalik? Ang problema po, marami pang mga lugar na hindi pa ho namin napupuntahan. Kaya po, yun po yung blessing po na we can go all over the Philippines. Kahit nga po sa Mindanao, minsan natakot po yung mga family nila sa abroad kasi bakit pupunta doon sa lugar na yon. And I remember po, coach, pinuntahan namin bundok. Tapos yung mga player po ng Crossfire, hindi sila tumikibo. Ninenervyos na ho pala. Sabi ko, hindi lang naman kayo ninenervyos, pati rin kami. Kaya lang kami nagpunta ron kasi meron tayong contact person na inimbita tayo doon. Kaya alam niyo po, meron din po mga taong nakatayo doon, nanonood sa malayo. Mga kaibigan po pala. Ang blessing po, hanggang sa sabi po ng Chief PNP, Pastor, kayo mag-alala. Ihatid namin kayo pa uwi ng city. Nung sinabi niya po yun, sabi ko, seryoso pala na medyo may mga nakapaikot doon. Nag-uobserba lang. Pero ang blessing po, coach, with prayer, the gospel was presented by God's grace, with the love of God, na yung mga tao po doon ay their hearts were open. Yung pong mga ganun po, talagang isang dahilan po kung bakit gusto po nilang bumalik-balik po sa ating bansa. Praise God, no? Na paano ginagamit ng Panginoon kayo po, si Pastor Coach Ador Lumibaw, and yung Crossfire Ministries in bringing the gospel to places na hindi maabot ng iba using basketball. Coach Ador, meron ba kayong favorite verse that you would want to share sa ating mga
nakikinig? Yes po, since nung ako po ay naging mananampalataya, plus nung ako po ay few months na ako po ay nakakilala sa Panginoon kasi senior high po ako noon and then going to college and yun nga po I decided to go to Bible college, seminary at nung time po na nasa church po ako kasi new Christian, hindi ko po alam yung Bible verse, favorite verse, memorization. Kasi bagong Kristiyano po eh. Until such time nung naka-attend po ako sa camp, youth camp coach. Isang dahilan kung bakit na-challenge po ako is during the preaching that what are you going to do with your life na God has given you the opportunity to serve Him. Then I look up in the sky, sabi ko, Lord, malapit ka nang dumating. So kung ako man po ay magpupurso ng aking career, then sabi ko, I think, sarili ko po, hanggang sa umuwi ako ng bahay, sinabi ko sa nanay ko, sabi ko, Nay, tapos sa seminary. Hindi pa nga po sila makapaniwala nun. Kaya po nung nasa Bible school po ako, dun din po ang nailagay sa akin ng Panginoon itong talata na to na pinangahawakan ko po hanggang ngayon. Since 1986, nung ako po yung makakilala sa Panginoon. Sa Acts chapter 20, verse 24 po, basahin ko po sa Tagalog. Datapot hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Acts chapter 20:24. None of these things move me. So in difficult times, coach, bilang pastor, minsan po minsan niisip mo na rin, actually hindi lang minsan dalas naisip mo na mag-quit na lang. Stop na lang. But at the end of the day, you see people na what if you stop? Who will go to them? Who will reach out to them? Sabi ko, kung ako'y huminto, ay wala akong opportunity na katulad ngayon na pumupunta sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas po, coach. Simply preparing for this ministry, coordinating contacts, places. It's because of the gospel. Sabi ko nga, coach, kung nag-quit sa ministry, being a pastor, and then ngayon, sabi ko, kung nag-quit ako, hindi ko na rin nakita yung sarili ko na nakakapunta sa iba't ibang lugar, hindi lang po sa kabanatuan, kundi po yung maibahagi mong ebanghelyo. Sa simpleng paglalaro ng basketball, nag-i-enjoy yung mga tao, tapos nakakapakinig ng salita ng Diyos. So tama po. Ngayon ko mas lalong nare-realize, coach, itong talatang ito talagang para sa akin. Na walang dahilan para ako'y huminto. Ang paghinto na lang po ay yung tayo po'y tawagin ng Panginoon at sabihin niyang, well done, my servant. I am not even worthy, coach, na sabihin kong sarili ko na faithful. It's up to the Lord, but I'm doing my best po na to really be an instrument. Hindi man po ako nasa front line na magaling na maglaro, but I'm doing my part. The best na maibibigay ko po sa ministry, especially ngayon po na babalik na naman ng Crossfire, is to see to it that the people, they will not just enjoy, but they will have a chance to hear the reason why they're here. And that is
to share the good news of the Lord. Kaya ako, malapit na dumating ang Panginoon, ang purpose ng buhay ko is to share the gospel. And I thank God for this verse, Coach, na hanggang ngayon po talagang sa aking pagbasa lang po kanina, meron na naman pong, kumbaga, insight na, yes, I'm doing my part as a coordinator po ng Crossfire. Tapos hihinto ako. May mga time na rin po, Coach, na siyempre napapagod din. Sabi ko sa kanila, wag na, ayoko na, parang suko na ako, pwede bang ipasa na natin sa ibang mga kasama ko na pwedeng magpatuloy. Sabi niya, Ador, I said, they are my friends. Kung wala ka, paano kami? Sabi niya, parang yung partnership po talagang na-build up, and I really thank the Lord for using this platform po and using my life. Every time na nandito sila, hindi man po ko professional, hindi naman po talaga ako player, pero ang role ko sa team is coordinator. And I think that's yun po yung katuwaan ng puso ko, Coach, na sabi ko itong verse na to. None of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, to testify the gospel of the grace of God. Amen and amen. Mga kagapay, nadinig natin yung kwento ni Coach Pastor Ador, how he loves the Lord and how he wants to bring people through sports using basketball para makilala nila ang Panginoon. So Panginoon, sa mga kaagapay, please continue to pray for their ministry, Crossfire Ministries. And tayong lahat ay nagpapasalamat sa ginagawa ni Coach Ador dahil sa kanya, people hear the gospel. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.